Yan, welcome po sa bawat isa sa atin. At kaya po nang sinabi natin, walang aksidente kay Lord. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, walang aksidente kay Lord? Walang aksidente. Hindi po nagkataon nandito ka lang. Amen? Hindi po nagkataon na in-invite kasi ako kaya nandito ako. Hindi po. Sapagkat si Lord po ay gusto tayong makarelasyon. Yan. Sino pong gusto mo makarelasyon kay Lord? Amen. Sino pong natry mo na yung maraming relasyon? Iba't iba. Alam niyo po, marami kang makakasalamuha sa mundong to. Marami kang makakarelasyon. Boss mo, anak mo, asawa, yan. At kung sino-sino pa. Pero alam niyo po, the best relationship na meron po tayo, walang iba kundi po ang ating relasyon sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Sino pong masaya ka na meron kang personal relationship with Jesus? Yes. Isa pa po, palakpakan natin si Lord. Sapagkat ang mga may relasyon po kay Lord, ay sagot niya tayo. Amen? Sapagkat sinabi ni Lord sa Book of Matthew, na sabi niya, gawin mo lang yung pinapagawa ko sa iyo, anak. I am with you. Sabi niya, surely. Grabe, no? Pag narinig mo yung word na yun, nakakatapang. Sabi niya, surely I am with you always to the very end of the age. Hindi po pagkalagitnaan, iwanan ka ng Lord. Hindi po. Kundi po hanggang dulo ay sasamahan tayo ni Lord. Amen? Ano man pong pagsubok ng ating pong buhay ay maniwala po kayo basta may relasyon kay Lord, hindi ka matutumba. Amen? Hindi ka pababayaan ni Lord. At sabi mo ulit sa katabi mo, God is good. God is good. At sabi mo, all the time. All Amen? the time. Pwede bang sabihin mo ulit sa likod mo naman, Happy Mansari. At sa harap mo naman, sabi mo, Happy Mansari. Happy Amen? At ang ating pong ginagawang ito ay bunga ng pakikipagrelasyon lamang natin sa Diyos. Amen? Kaya po nang tayo nandito, hindi dahil sa wala lang. Isa lang po ang purpose natin kasi meron tayong lahat na relasyon kay Lord. Amen? Amen. At sa ating pong ika-6 months, kaya po sabi ko, sineselebrate ba yung 6 months, Lord? Sabi ko kay Lord. Pero natutunan ko po na every little things deserve to celebrate. Lalo na para kay Lord. Amen? Sabi nga ni Lord, hindi lang 6 months, every Sunday, every day, yan, pwede yung gawing celebration niya. Kaya nga Sunday worship, celebration. Amen? At lahat po tayo ay bunga ng mga panalangin. Sino pong naniniwala ka bunga ka ng prayer? Amen? Ako po ay bunga lang din ng prayer ng aking BFF. Yan. Aking classmate ng high school. Akala ko gino-joke niya lang ako. Sabi niya, sama ka sa akin. Mababago yung buhay mo. Akala ko, open-minded ka ba? Nantay niya kung sabihin niya sa akin, hindi naman. Pero sabi niya, pag nakilala mo tong papakilala ko sa iyo, yung buhay mo hindi na magiging kagaya na dati. Amen. And totoo po, for the past 12 years na po tayong sumusunod kay Lord. At sa biyaya po ng Lord, nandito tayo sa kalalagayan natin. Amen? Amen. Kaya po, tunay po na ang Diyos po natin ay dakila at ang magsasabi po ng ika-6 months natin, walang iba kundi ito pong nandito ngayon. Yan. Pwede bang palakpakan mo si Lord? Kasi you are part of this journey na binibuild po ni Lord. Kasi po gaya ng nabanggit natin from the past weeks, na ito pong ginagawa natin na to ay nagpa-foundation tayo. At nakikita ko rin po sa mga building, ang papangit ng mga bahay, ng mga establishment, pag nagpupundasyon, no? Tama po, makalat, marumi, maraming risk. Pero alam niyo po, pag natapos, ang ganda. Kaya po, excited ako sa unang taon natin na to. Mapapansin niyo po ba, gumaganda ng gawa? Yes. Amen? Pwede bang palakpakan mo si Lord kung nagagandahan ka? Kasi po, ang plano ni Lord, dalhin tayo sa promised land. Amen. At yung promised land na po na yon, sabi po ng Bible, no eyes has seen. Wow. No ear has heard. No mind has imagined the things of God has prepared for those who love Him. Pwede bang tanongin mo yung katabi mo, nagmamahal ka ba kay Lord? Yan, para sa atin yung pangako na yun kung nagmamahal ka kay Lord. Sa Tagalog, hindi mo pa daw nakikita. Grabe, no? Ano kayang klaseng Sunday worship yun, Tito Sherwin? Tapos sabi, hindi mo pa naririnig. Yes. Sabi, no? Baka yung facilities natin, excellence, the best of the best, no? Yes. Kasi sabi, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naririnig. Baka attendee natin, mayor ng Binangonan, no?
Grabe, no? Baka umatin sa atin, mga counselor. Hindi natin masabi because sabi ng Lord, the things of God has preferred for those who love Him. Kaya sabi mo sa atin mo, dapat mahalin si Lord. Amen? Kaya po itong ika-6 months natin, sample lang ni Lord yan. Amen? Pinatikim tayo ni Lord ng 6 na buwan na journey para i-display ang kanyang glory. Amen? Kaya po wala tayong ibang itataas sa simbahan na to, kundi ang pangalang Jesus. Kaya po ang ating pong tema this year, Arise and Build. At excited po ako kasi yung Arise and Build, nagmamanifest. Kaya po mapapansin nyo sa, ito po, pag nakita nyo sa Facebook, nasa Facebook naman na po yan. May picture dyan na nagsimula kami, pansinin nyo po, tarpaulin lang. Wala pa tong speaker na, grabe tong speaker na to. Tapos the same time, wala pa po lahat. As in, nothing. Hubad talaga ang simbahan. Pero true enough, tumingin na lang po kayo sa paligid nyo, isa lang ang sigurado, may ginagawa sila. Success. And let us arise and build in this year 2025. Sige po, palakpakan mo si Lord. Hallelujah. At sa ating pong ika-6 months, nakaka-bless si Lord because we have now a youth service. Yan, may mga youth people tayo, youth radicals na nandito at sila po ay kasama natin sa pag-build ng kingdom ng Lord. At the same time, meron po tayong kids ministry. Nandiyan po sila sa kabila. At excited pa po ako sa mga i-establish ng Lord. Amen? At ganoon din po sa umagang to, wini-welcome po namin ang mga first-timers po sa umagang to. Amen? So, palakpakan natin, sir, sa buhay natin mga first-timers. Congrats mo naman siya. Nandito siya sa lugar na to. Welcome po sa inyo. At hindi po aksidente na nandito kayo. Sapagkat si Lord po, meron siyang gustong sabihin sa inyo personally. Yes. Amen? At sigurado po ako, kinulit kayo na nag-invite sa inyo. At isa lang po ang ibig sabihin bakit po niya kayo in-invite. Kasi special ka po sa kanya. Kung hindi ka po special, hindi ka invite niyan. Hindi ka papansinin niyan, di ba? Pero isa lang sigurado, mahal na mahal ka po na nag-invite sa inyo. At yan din po, congratulations din po sa mga nag-invite sapagkat ang puso nyo ay kagaya ng kay Lord. Amen. Amen? At naniniwala ko bawat isa sa atin, desire natin na maging kamukha ni Lord. Amen? And that is process. Ang pagiging Christ-like po ay isang proseso po yan. And it's a long, long journey. Sino po excited na huhubugin ka ni Lord? Amen? So, wala pong instant change, pero meron pong tinatawag na process. Sabi mo ulit sa atin mo, process. Amen? So, yan, hinahanap ko ang aking slides. So, pure na po tayo. And, ang maganda po rito sa Christ in Your Family, once na pumasok ka rito sa simbahan na mismo si Lord ang nag-establish po. Amen? Christ in You is a gift of God para po sa mga taong nangangailangan ng salvation at ng presence ng Lord. Totoo po ba, maraming tao, maraming hinahanap sa buhay? Amen? Maraming tao, talagang hinahanap niya yung tunay na kaligayahan. Pero ang totoong kaligayahan po, walang iba na kay Lord. Amen? The moment you accept Christ in your heart, alam niyo po, punong-puno ka na. Amen? At sabi rito, na once you enter to the Christ in Your Family, syempre, ikaw ay members of the family. Ang sarap po ng pamilyang lumalago, no? Pamilyang dumadami. Nagsimula lang po kami, isang pamilya lang po at nakakatuwa ngayon, dumarami po ang mga pamilya na nagsiserve kay Lord. Amen? At excited po ako, marami pang pamilya ang babagoy ng Lord. At ang sabi nga po natin na pumasok ka rito, you are a part of this family, pero alam niyo po, hindi ka po pumasok sa Christ in You lamang. Yes. You entered into a relationship with Jesus. Kaya po, once na tinanggap mo si Lord sa puso mo, sa buhay mo, it's not about the Christ in You already. Hindi na po patungkol to kay Christ in You. Patungkol na po ito, it's between you and the Lord. Kaya po ang paglago kay Lord, talagang ikaw at si Lord. Amen. Ang paglago po kay Lord, hindi ka pwedeng isimba ng katabi mo. Pas muna ako ngayon. Simba muna ako. Pero ang maganda po rito, meron po tayong online na ginagawa po natin to para ang mga taong gustong maka-receive kay Lord ay makatanggap ng revelation kay Lord. Amen? Sapagkat may mga kasama po tayo dito, nasa ibang bansa, nasa barko, meron din po tayong mga disabled na hindi makapunta. Kaya po, good thing, meron tayong digital. Amen?
Good thing po meron ng online para ang mga gustong makapakinig ng salita ng Lord ay available na po. Amen? At sa bawat isa po sa atin na nandito ay congratulations po. Kasi in spite of weather, mabago-bago, ay pinili mong magpuri kay Lord. Amen? Kaya po, we are celebrating our 6 months. And we are in the battlefield right now. Pag sabing battle, tayo po ay lumalaban, hindi na po sa physical. Not just physical, but in spiritual realm. Kagaya po ng pinapanood nating video last week, na ang kalaban, hindi yung asawa, yung anak. Kaya ang kulit nitong taong to, hindi pala siya. Kundi spirit behind him. Tama po? Kaya po, napakalaga na tayo po ay laging nagpapanalangin. Amen? At maganda po rito, marami po nananalangin sa atin. Amen. Ang nakakatuwa po sa Christ in You Binangonan, marami po nananalangin ng mga Christ in You family Yes. all over the world. Especially si Bishop, na ang sarap marinig na lagi tayong kasama sa prayers nila. Amen. Kaya po, pag may prayer, meron kang protection. Yung mga muntik-muntikanan mo sa buhay, hindi po aksidente yan. Talagang iniingatan tayo ni Lord. Sino pong ramdam mo yung pag-ibig ni Lord? Amen? Kaya po, we are loved by our Lord. Ako po ay may tanong. Sa tingin niyo po, bakit kaya tayo umabot sa ika 6 months? Yan. Sino po? Sige, wag po maya. Sa tingin niyo, bakit kaya tayo umabot ng 6 months? Pwede namang 3 months lang. Nagsarado na tayo, di ba? Sa tingin niyo po. Kuya Nico, ayan. Yeah, maganda. May plano ng Lord. Tama, tama. Nanay Delia. Dahil sa pagmamahalan natin lahat. Wow. Amen. Ano pa po? Sino pa po? Yan. Dahil may merienda, hindi naman po yan. hindi po. Basic na. Tita Narlene. Ano po, meron pang binabago si Lord at meron pang mga more to come pa na celebrate. Wow, ang ganda na. Napalakpakan natin si Lord sa mga nagsalita. Kasi may babaguhin talaga sa atin si Lord. Yes. Kaya po, lalong kailangan natin magsimba. Ako po, umatin ako rito. Hindi dahil po ako ay pastor, kundi kailangan ko rin magbago linggo-linggo at araw-araw na aking buhay. Yes. Kaya po, maniwala kayo yung sinashare ko sa inyo. Una na po akong tinamaan. Una na po akong tumumba bago ko po share to sa inyo. Kaya ako po yung maraming aray ko. Ako po yung maraming aray bago ma-share natin dito po. Kaya po, nakaka-excite si Lord kasi may plano po ang Lord. Amen? At alam niyo po lahat ng sinabi natin, lahat po ng nasa isip niyo, nasa puso niyo, tama po yan. Pero meron pong isang word na dahilan po talaga bakit tayo naandito sa kalalagayan natin. For one simple reason, it is because of the grace of God. Sa biyaya lang daw po ng ating Panginoon. Pwede mo sabihin sa katabi mo, sa biyaya lang ni Lord. Sa biyaya lang Hindi dahil pogo yung pastor, biro lang. Yun. Hindi po dahil marami nag-sponsor. Hindi po yan. Bonus na lang yan. Given na po yan. Pero, ang pinakamahalaga po yan, dahil po sa biyaya ng Lord. Amen? Sapagkat, marami pong pagkakataon na pwede namang hindi matuloy ang Sunday. Kagaya ng ating mga bagyo, no? Nagtataka po ba kayo? Bakit pag Sunday, ang ganda ng weather? Yes. Tapos yung mismong oras natin, ang ganda ng weather. Pagkatapos na naman, lalakas na naman yung ulan. Kasi bakit po? Si Lord po kasi sinasamahan tayo. Amen. Amen? Kaya po, buhay po ang ating Diyos, hindi po kagaya ng ibang mga Diyos. Ang Diyos po ng iba ay namatay, hindi na bumangon. Pero yung Diyos po natin, namatay, at sa ikatlong araw, bumangon, umakyat sa langit, at kailan may hindi na namatay. Pwede man palakpakan natin yung Diyos natin na hindi na po namatay kailanman. At meron po siyang pangako sa akin at sa iyo. Siya po yung muling babalik. Sino po Yes. excited? Amen. At siya po pag bumalik, ay dadalhin niya po tayo sa kanyang paradise. At iniready na po niya yon, matagal na pong panahon. So, we are so excited sapagkat sineselebrate natin po ang ika 6 months. At the same time po, ay ito po ay tapos na. In my mind, tapos na. Bago pa mangyari to, tapos na. Ang focus ko ngayon, yung 1 year na po. Yun. Pastor, masyado kang mabilis Celebrate mo natin yung 6 months. Yes. Habang minimeditate ko nga po to within a week, nasa 1 year na kami ni Lord. Pinag-uusapan na namin ni Lord yung venue. Sino pong sa ika 1 year natin, yung mga mukha ng katabi mo, nandun pa rin yan. Amen? Kaya sabihin mo, sa katabi mo, tuloy-tuloy lang Huwag susuko, huwag titigil. Sapagkat
may plano si Lord. Amen. So before we start, let us close our eyes and bow our heads and let us pray to God. Lord, thank you so much for this wonderful morning. Salamat po sa mayaman mong pagpapala, mayamang kabutihan sa amin, Panginoon. The reason why we are here, it is because by your grace, Lord. Wala na pong ibang dahilan. Kaya po sa umagang to, patuloy po, Panginoon, na mangusap ka sa puso ng bawat isa. Patuloy po, Panginoon, na ang pangalan mo ay mag-shine sa aming buhay. At Lord, yung revelation of the word, ito po yung dalangin namin na makuha namin, Panginoon. Para po hindi sayang ang pag-upo namin sa lugar na to. Hindi po sayang, Lord, ang ma-encounter ka, Panginoon. Kaya po, speak to our hearts, to our mind, to our soul, Panginoon. Salamat po. At ang salita mo, Lord, may dalang kagalingan, may dalang pagbabago. Amen. And Lord, once that we hear your word, our lives will never be the same. Salamat po na marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Salamat po. Praise Jesus. At tayo po ngayon ay nasa second part ng ating pong series. Kagaya po ng ating ginagawang na-share po natin last week, yung best evangelism. Yan. Sapagkat ang pag-win po ng kaluluwa, ang pagdadala po kay Lord ng kaluluwa, kailangan meron kang strategy. Tama ba? Kaya po, pag tinanong niyo yung mga successful companies, pansinin niyo ang SM, no, hanggang ngayon matatag pa rin, no? Ang nagpapalakad na yan, yung mga apo-apo na, tsaka yung mga anak. Pero bakit po matagumpay ang mga companies? Kasi meron silang strategy. So, ang simbahan ni Lord, meron din po siyang strategy. Sapagkat hindi papayag si Jesus na ang kanyang simbahan ay ganun-ganun lang. Amen? So, kaya nga po, kagaya ng verse na share natin sa pag-post po natin na to, sabi po ni Jesus kay Pedro, "But you are Peter, and upon this rock, I will build my church." Saan daw po itatayo ni Lord ang kanyang simbahan? Sa bato. At kung napansin niyo po sa balita, yung mga inaanod na bahay, may nakita po, ang ganda, na sa tingin ko, milyon yung halaga nun eh. Tinangay lang nung alon, binagsak lang. Bakit? Yung pundasyon niya, nasa malapit sa sapa, malapit sa ilog, malapit sa tubig. At isa lang sigurado, yung foundation niya hindi solid. Kaya po, ang buhay ng tao ay kagaya po ng mga bagay na yun, na kailangan ang pundasyon mo nasa matibay na pundasyon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya po huwag kang magtitiwala sa mga bagay na meron tayo ngayon, sapagkat ang sabi ng Lord ay siya ang kumukuha at siya rin ang nagbibigay. Sabi po ng Job 1:21, "The Lord gives and the Lord takes." Grabe, no? May mga bagay sa buhay natin na kukuhain ni Lord, hindi para masaktan ka. Tama po ba pag may kinukuha sa atin si Lord, masakit? Minsan mahal sa buhay, di ba? Pero alam niyo po, meron pong mas higit pa sa pagkaunawa mo, may maganda siya talagang plano. Kaya po dapat, anumang pangit na sitwasyon, dapat nagpapasalamat pa rin. Amen? Anumang pong sitwasyon mo, kahapon na nakaraan, dapat we are so much thankful to our Lord sapagkat He has a perfect plan. Sabi mo sa katabi mo, perfect plan. Yan. More than sa ating pong mga plano. So, ang ating pong second part, na tayo po kasi ay nasa second part po ng ating ginagawa ngayon. And it is, ano po yung last week natin? Bless them in prayer. So, ang tao, kailangan ma-bless siya in prayer para hindi mo pa siya pinupuntahan, hindi mo pa siya kinakausap na siya ng Lord. Amen. Amen? So, wala pa siya rito, ay napagtagumpayan na po siya in the Spirit. Amen? Kaya po yung prayer ay napakahalaga. Ang prayer po, kaya niya in advance, ayusin na yung mga dapat ayusin bago pa po mangyari yung mismong araw na yan. And, ngayon po, ang maganda pong isi-share po natin, it's all about, let's start to establish relationship. After mo mapag-pray ang tao, tayo po ay nasa establish relationship. So, ako po ay wala palang load. Hindi ko makita yung aking pictures. Yan. Pwede kayong maka-hotspot dito. Nawala yung slides. So, commercial lang po. Yan. Kanino kaya pwedeng... Sorry. Sige po. Yan.
So yun na lang ma'am, salamat. Kasi yung ginawa ko po, yung slides ko, hinati ko pa rin kasi may mga revelation pa rin si Lord. So kaya maniwala kayo sa hindi, natulog po ako alas 4. Alas 4 ng madaling araw. Ay, grabe naman to si Lord. Dati alas 3 lang na maximum lang. Ngayon, pambira sa... I love you, Lord. Kaya po, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Pero isa lang ang sigurado, dahil ibinatel natin to in prayer, isa lang sigurado, mami-ministerial tayo nito. Amen? Sino po excited sa salita ng Lord? Amen? Kaya po, let's continue. Salamat po. Yan. So, buksan ko lang yung mga pictures. Yan. So, ito pong topic natin ay patungkol po sa established relationship. Sapagkat ang relasyon, hindi lang po dito yan sa lupa. Ang pakikipagrelasyon natin kay Lord at sa mga tao, most especially our spiritual family, hindi lang po dito kundi hanggang sa langit na bayan ng Diyos. Sino pa excited yung kasama mo na yan? Wala kang choice, siya pa rin yung kasama mo sa langit. Amen? So, tayo pa rin ang magkakasama sa presence ng Lord. At ito pong kwento na to, maganda tong kwento na to, ang gagamitin natin key text sapagkat maintindihan natin yung kapangyarihan ng pakikipagrelasyon. Hindi mo alam yung pakikipagrelasyon mo, yan pala yung magsisave sa future mo at ng iyong next generation. Amen? Hindi mo alam yung taong tinulungan mo nang walang-wala siya, ay siya palang magiging susi sa panahon ng iyong pagtatagumpay. Grabe, no? Kaya po, ang mahalaga sa mga anak ng Lord, tulong lang po ng tulong sa mga tao. Magbigay lang tayo ng magbigay. Once na may conviction ng Lord. Sapagkat once you give, ngayon po, hindi mo kayang i-contain yung balik po na. Because every time we give to people and to our God, tawag po dyan, buto. Amen? Yung buto na yan, mabibilang mo yan. Tama? Pag may, halimbawa ako may hawak na buto ng mangga, ilan po yung hawak kong buto ng mangga? Isa lang. Pero ang tanong po, kaya nyo bang bilangin yung puno at mangga na nasa loob ng isang buto na yan? Grabe, no? Kasi po, ang mangga, pag namunga yan, kumpol-kumpol. Malabo mong bilangin sa puno yan. Mapapagod ka po, no? Kaya po, ang buhay ng tao, once na ikaw ay naging blessing sa buhay ng isang tao lang, hindi mo masasabi ang balik mo. Amen? Kaya po, dapat tayo may lifestyle of relationship, establishing relationship sa buhay ng mga tao. Kaya dapat ikaw ay approachable. Yung bang, kuya, hindi ako approachable eh. Pwede mo ma-practice yan. Amen? So, ito pong kwento na to, sabi rito, ang title po natin, God is about to make your life beautiful again. Sino pong nagagandahan ka na sa buhay mo? May good news po ako, may gaganda pa yan. Amen. Kung gandang-ganda ka na, puring-puri ka na kay Lord, naiiyak ka na, alam niyo po, hindi pa yan. May mas the best pa dyan. Kasi sabi rito, God is about to make your life beautiful again. Kasi po, ang Diyos natin, nag-upgrade ng nag-upgrade. Hindi lang po ang gadget ang nag-upgrade, pati si Lord. Amen? So, ang ating pong key text, walang iba, matatagpuan natin sa 2 Samuel chapter 9, verse 1 to 13. So, ang buhay po ng pag-uusapan natin, walang iba kundi ang buhay ni Mephibosheth. Ganda ng pangalan, no? May pag-aanang pa bang ganyan sa panahon natin ngayon? Wala na, no? Pero sino kaya tong si Mephibosheth? Kasi po daw, ang kanyang kwento ay nakaka-inspire. Yan. Ang buhay po ni Mephibosheth ay nakaka-inspire. Pero ano po ba yung name ni Mephibosheth? Sabi rito, the name of Mephibosheth means breathing shame. Grabe, no? Malungkot kasi ang kanyang buhay. Humihinga daw sa kanyang kahihiyan. Kasi ang sitwasyon po niya ay hindi kagaya ng ordinaryong tao. Mamaya po mas maintindihan natin. Sabi rito, he sees himself as loser, not as one who could have been a king. Grace gave him a new identity, a new position in life. So, sa madaling salita, siya daw ay hopeless at wala siyang nakikita sa future niya. Sino pong ganun ka minsan sa buhay mo? Dumarating ka sa pagkakataong ganun. Yung bang yung future mo lumalabo? Yung bang yung dahilan sa sitwasyon na mabigat,
hindi mo alam yung paparating na future sa'yo. But the good thing po sa ating pong Panginoon ay bibigyan kanya ng pangitain. Ano po yung vision na pangitain? It is a picture in the mind na bibigay sa'yo ni Lord na ito po yung kanyang magsisilbing pangako. Ngayon po, 12 years ago, sabi lang niya, magpapastar ka. Eh, kung ako naman sinabihan ni Lord nung una na yun, natawa po ako kay Lord eh. Si Lord talaga, joker. Bakit? Yung sinasabi niya, imposible. Pero ngayon ko naintindihan, posible pala. Yes. Bakit? Vision. Kaya po naniniwala ako, bawat isa sa atin, may pinapakita sa inyo si Lord. Yung kumpanya nyo, sobrang laki na. Yung business na meron ka, magiging successful. Yung anak mo, umiyak ka pa lang kay Lord ng pantuition, pero si Lord, pinakita na sa iyo ni Lord, graduate na silang lahat. Pinakita na sa iyo ng Lord, nag-give back na rin sila sa iyo. Ano po ibig sabihin ng mga bagay na to? Kailangan ng tao meron siyang vision. Para pag nanghihina siya, aalalahanin niya yung pangako ng Lord. Amen? Kaya po ako, next vision na pinapakita ng Lord, ay tayo naman po ay ma-ordain. Nga po. Kasi po once ang pastor ay na-ordain, siya po ay pwede nang magkasal. Siya pwedeng mag-dedicate. At marami po pong privilege. At pag may access na po tayo sa ganun, pwede natin puntahan yung mga government facilities. Yo. For God's greater glory. Amen. Amen? Kaya po mahalaga meron kang pangitain para kung manghihina ka man, at least hindi ka titigil, na hindi ka mapapagod at patuloy ka magpapatuloy. Amen po? So, paano po ba natin titignan? Paano natin tinitignan yung ating mga sarili? Sabi kasi rito, have you ever felt forgotten, unworthy, or unbroken beyond repair? Sino pong nararanasan mo yan? Feeling mo, nakalimutan ka na. Feeling mo, parang hindi naman ako mahalaga sa pamilyang to. Di ba? Marami kang feeling. Ang mahirap sa feeling, hindi siya permanent, no? Yung feeling mo na yun, maya-maya, wala na. So, dapat wag po tayo mag-operate sa mga bagay na yun. Mephibosheth was all of this, and yet, his story is one of grace restoration and divine kindness. So, sino po ba si Mephibosheth? Kilalanin po natin siya. Ang sabi po ng 2 Samuel sa ating pong key text ng chapter 9 verse 1, ang sabi po sa verse 1, one day, David asked, is anyone in Saul's family still alive? Anyone to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Para po mas maintindihan natin yung background na yan, ito po yung background ng kwento na po na yan. Bakit? Kasi po si David that time, hari na siya. Yan. Remember David, shepherd boy, simpleng nagpapastol lang, malay-malay niyang may battle na nangyayari, at siya po ang ipinangtapat ng Diyos kay Goliath. Yung malaking naghahamon ng away, ang nagpatumba, walang iba kundi si David. And David that time, teenager pa lang. Ibig sabihin, batang-bata pa. At imagine mo, no? Siya yung tumalo kay Goliath. Siya yung ginamit ni Lord para yung higante ay mapatumba. So, from shepherd boy, he defeated Goliath. So, si David po, wala naman siya sa lineage na susunod na hari. Sino ba naman ganong itsura, magiging hari, di ba po? Kaya, it's very hard to judge people sa kanyang sitwasyon ngayon. Amen? Kaya po ang mga taong nasa lugmok ng sitwasyon ngayon, dapat mapuno sila ng pagmamahal. Mapuno po sila ng word of encouragement. Sapagkat ang mga tao na yan, pag na-motivate yan, hindi mo alam, sabi na natin kanina, babalikan ka niya. At pag binalikan ka niya, merong matinding pagpapasalamat. Pag sinabi pong utang na loob, wala pong presyo yan. Pag sinabing utang na loob, kahit anong milyon ibahin mo, hindi mo matutumbasan yung ginawa niya. Kasi nga po, gratitude. Pag sinabing gratitude, wala kang kayang ipangtapat. Sino pong nagpapasalamat ka kay Lord? Because He saves you. Amen? Kinuha ka niya sa kadiliman at dinala po tayo into His wonderful life. Ako po, sabi ko, sige Lord, papasalamatan kita ng walang hanggan. Gagawin ko lahat para sa'yo. Hindi ko mapapangako na mabibigay ko sa'yo, Lord, ang pagsunod ko sa'yo perfectly. But I promise that I will give my service to you wholeheartedly.
Yan. Kasi po si Lord, hindi siya nagre-require naman sa atin ng maging perfect yung pagsunod mo. Ang gusto lang ni Lord, buong puso mong ginagawa para sa Kanya. Amen? So, pansinin natin to si David, after niya maging hari, and that time po, si Saul, ay namatay na that time. Si Jonathan, ang kanyang anak, patay na rin. Bakit po sila namatay? Because the Lord rejected Saul. Imagine mo, wala naman sa kanya yung pagiging hari, pero yung paningin ni Lord tumuon sa kanya. Sinong gusto mong ganun, no? Si Lord may hawak ng malaking blessing, tapos ibibigay niya sana rito, so gumanon siya sa'yo. Sabi, no? Ang tawag ko po diyang favor. Hindi na para sa'yo pa rin. Grabe naman yung Lord. Minsan may mga prayer ka na hindi mo naman pinagpe-pray, tama po? Hinigay pa rin ni Lord. Yung nasa shock ka, or meron ka naman prayer ilang taon na lumipas, tapos nagulat ka, nangyari. Aba, sabi ko, ito yung nasa notebook ko dati pinagpe-pray ka lang tama po? Alam niyo po, si Lord po, hindi niya nakakalimutan ang pangako niya. Amen? Ang Diyos po marunong tumupad sa kanyang pangako. Minsan po, ang tao lang ay nangangako at napapako. Pero ang Diyos po natin nangako at nagpapako. Grabe, no? Nagpapako siya para patunayan ang pag-ibig niya sa atin. Amen? Kaya po, tayo po ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Sabi rito, because Jonathan is the son of King Saul, probably he's the next king of Israel. But suddenly, Saul rejected by God. By his disobedience, kaya po napunta kay David ang pabor. Imagine mo, no? Hindi lang sumunod, na-reject na ni Lord. So, napakalaga po na ang kalooban ni Lord, dito po tayo mag-focus at dito po natin ituon ang ating buhay. Amen? Sapagkat pag naandun po tayo sa kalooban ng Lord, tayo po ay kanyang iingatan. At si Lord po, hindi lang siya nagde-demote, higit sa lahat, nagpo-promote din siya. Sino pong gusto mo ma-promote kay Lord? Amen. Amen? At bawat isa po sa atin, meron pong perfect timing si Lord para mag-shine si Jesus sa buhay mo. Sino po excited? Amen. Na maghugulat ka na lang, si Lord na yung magtataas sa'yo. At sabi po ng Bible, once na si Jesus ang nagtaas, walang sino mang makakapagbaba. Pero pag siya naman daw nagbaba, kahit sino pang tumulong sa atin, walang makakapag-angat. Kaya po, we need to be humble. Yan. Kaya po, mahirap yung sabihin na stay humble, dapat be humble. Amen? Para everyday we remind na dapat nagpapakumbaba po tayo sa Lord. So, ayun po yung malaking warning natin na dapat everyday of our lives, we need to submit to the will of God. So, sabi po rito, ito po yung challenge sa atin na bawat isa sa atin, dapat lakaran natin ang kalooban ni Lord. Si David po kasi, alam niyo po, after naman niya mapatay si Goliath, hindi po basta-basta lang yon. After po niyang mapatay si Goliath, hindi agad naging hari si David. But, meron na siyang propesya na siya ay magiging hari. Alam niyo po, ang nakapansin nun walang iba, kundi si Jonathan. And Jonathan, ay siya po yung best friend ni David. Sino po dito may mga BFF ka? Yan. Best friend forever. Di ba? Yung bang hindi kompleto ang araw mo pag hindi mo siya nakaka-chat, nakaka-banding, di ba? So, lahat tayo meron yan. Pero tignan natin tong kwento ng dalawang magkaibigan na to, na ang pagkakaibigan nila, yung na-establish nilang relasyon ay hindi natapos sa pagkakakilala lang. Amen? So, sabi rito, Saul, Jonathan, babasahin ko lang po ito, Saul and Jonathan's brothers were killed in a battle against the Philistine at the Mount of Gilboa, despoiled and exposed by the Philistines. The bodies were rescued by men from Jabes, Gilead, and buried in Jabesh. Years later, David re-entered in the remains of the tomb and the Kish in the land of Benjamin. Kaya po namatay itong mga to kasi si David ay hinahanting nga po ni Saul. Si Saul po meron siyang spirit na hindi nagaling kay Lord. Kasi na-reject na nga po siya ni Lord. At alam niyo po, ang Spirit of the Lord, nung Old Testament, ay sumasalin lang siya into a certain person. Pero ang good things po,
ang good thing po, nung bumaba si Jesus dito, at napako siya sa cross, at nangako siya sa atin, napapadalan niya daw tayo ng comforter. Walang iba, ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit po, ang maganda po rito, available na po siya sa ating lahat. Amen? Kung sa Old Testament, nasa ilang tao lang siya, piling tao, pero sa atin po, araw-araw mo siya kasama. Amen? Kung ang tawag po ng iba dito, konsensya eh. Konsensya ako nito Hindi po, si Holy Spirit po eh. Kasama mo na po siya para tulungan tayong magdesisyon sa mga bagay na kailangan mong desisyonan. Amen? Kaya po, pag si Lord ang nag-decide sa buhay natin, alam niyo po, papunta sa tagumpay. Pero pag ibang spirit po, distraction. Kaya po si Saul po na-reject at ang nangyari po sa kanya ay namatay po siya. Ang masakit po dyan, nadamay yung kanyang anak. Bakit po? Kasi si Lord po kasi pag nagsumpa siya, generation to generation. Until to the fourth generation. Pagka nagalit sa'yo si Lord, hanggang ika-4 na generation. Pag binilis ka naman ni Lord, grabe yun. Patay ka na, patay na po tayo. Yung anak at apo mo, binibless pa ni Lord. Sino pa excited doon? At ayun po yung totoong legacy na ang pwede mong ipamana sa tao or sa next generation, walang iba kundi ating pong Panginoon. Amen? So sabi rito, nabanggit po dyan si Jonathan. At sino po si Jonathan? Sabi rito, when David became a member of Saul's household, kasi po after mapatay ni David si Goliath, ay pinatira siya sa kaharian ng Diyos, ni Haring Saul. Pinatira siya sa kaharian. At sabi rito, when David became a member of Saul's household and won many victories against the Philistine, he and Jonathan became close friends. After Saul's jealousy turned against David, Jonathan attempted to reconcile them. But he was only briefly successful. Saul tried enlist Jonathan's aid to kill David, but Jonathan remained David's friend. Grabe, no? Yung pagkakaibigan nila, hindi nahadlangan ng selos ng kanyang tatay. Kasi po si Saul, gusto niya talagang mapatay si David kasi alam niya, threaten ito sa pagiging hari ni Jonathan. Kasi nga po, si King Saul, ang susunod sa kanyang hari, walang iba kundi ang kanyang anak. Pero po itong anak niya na si Jonathan, ibang klase to. Hindi siya after sa power. Hindi po siya after sa position. May po sa mundong to, na nangyayari po sa atin ngayon, maraming tao after sa position na lang po, no? Lalo po sa nangyayari sa atin, lalo sa gobyerno, no? Ang nangyayari po, yung bang position-oriented na lang ang tao. Yung function niya, hindi niya na nagagawa. Yes. Kasi nakuha niya na yung gusto niya. So, delikado po pala yun. At tayo po, bilang mga anak ni Lord, ang title po natin, walang iba, Children of God. Sino pong masaya ka sa title mo? Tayo po ay anak ng Diyos. At pag sinabing anak, malakas sa tatay yan. Tama? Pag nag-tantrums lalo yung anak, no? Hindi kayang hindian ng tatay. So, ganito po ang ating Panginoon na nasa langit. Ano man pong hilingin mo kay Lord, sabayan mo lang ng pagsunod, i-please mo lang si Lord. Maniwala kayo, hindi ka tatanggihan ni Lord. Amen? Kaya po yung ating pong desires of the hearts, kailangan po natin i-please si Lord. At sabi po rito, Jonathan remained David's friend and warned him Saul's anger so that David hid. When the two met for the last time, in the wilderness of the Ziph, they planned that David would be the next king of Israel. Jonathan, his minister. Nandun po sa kwento na yan sa 1 Samuel chapter 23, verse 16 to 18. Nandun po yung kwento na yan. So ano daw ginawa ni Jonathan and ni David? Pinagplanuhan nila paano magiging hari si David. Grabe dito po ako humanga kay Jonathan kasi ang ganda ng puso niya. Tama? Gandang puso po nito ni Jonathan kasi hindi siya after the title. Kasi from the very beginning, nung napatay pa lang ni David si Goliath, alam na ni Jonathan na itong batang to ay may potential para maging hari. Amen? So, napakalaga po na
ang tao, pag tinignan mo siya, huwag mong titignan sa physical appearance. Mukhang negative to, hindi makakasunod kay Lord to. Mukhang hindi nito kaya. Alam niyo po, once na si Lord ang nag-promote yan, magugulat po ang mga tao. Magugulat po tayo na pwede palang gamitin ni Lord tong simpleng taong to, na nagpapastol lang ng tupa, nananahimik sa bukid, pero hindi niya alam magiging hari siya. Sino po ditong kayang i-predict ang future? Di ba po wala? Wala. Hindi natin masasabi ang future. Tama po? Hindi natin masasabi ang mga mangyayari po. Pero the one thing is for sure, sigurado po tayo kung sino may hawak ng future po natin. Amen? At ng kanyang simbahan. Kaya po excited ako sa journey ng Christ inyo po, na dadalhin tayo ni Lord. Naniniwala ko hindi tayo papahamak ni Lord. Amen? Kasi po siya ang ating driver. Amen. Ako po ay, sabihin natin conductor lang. Ako po ay napagkatiwalaan ng Lord para i-deliver lang po yung mga mensahe niya. Amen? So, bawat isa po sa atin, we are part of sa ginagawa po ng Lord sa ating pong simbahan. So, si Jonathan believed that David deserved to be the king. Dapat po siyang susunod na hari. Pero mas pinili niyang i-sacrifice yung kanyang posisyon, ang kanyang kalalagayan, kasi mas malinaw sa kanya, hindi po selfish tong si Jonathan, no? Malinaw sa kanya na mas kayang pamunuan ni David ang bansang Israel. At alam niyo po, nagkaroon ng mahaba pang kwento yan. Nagtago pa si David yan, nagkahiwalay sila. Kasi sabi rito, no? Ang huli nilang pag-uusap, nagyakapan pa sila. Sabi niya, meron silang kasunduan sa isa't isa. Sabi ni Jonathan kay David, ibibigay ko sa itong title na to, hindi ako after dito, pero isa lang ay pangako mo sa akin, David. Yung pagkakaibigan natin, hindi lang matatapos dito. Grabe, no? Ang sarap ng ganung best friend, no? Kahit hindi na tayo magkasama, tayo pare, heart and soul, magkaibigan pa rin. Mhm. At alam niyo po, dinibdib ni David at ni Jonathan yung kanilang covenant na yun. Tawag po diyang covenant. Pag sinabing covenant, kahit ano man mangyari, hindi man na tayo magkasama, tapat pa rin ako sa'yo. Para sa mag-asawa po na pag kinasal na. So yung covenant na yan, ay hindi po matatapos sa sitwasyon na yan. So sabi rito, dumating ang time, hari na si David. To make the long story short, patay na yung mag-ama, patay na yung lahi ni Saul. Pero sabi rito sa verse 2, he summoned a man named Siba who had been one of Saul's servants. Are you Siba? The king asked. Yes, sir, I am, Siba replied. So, ipinatawag daw tong tao na to na sino daw? Si Siba. At tinanong na ikaw ba si Siba ang servant ni Saul. So, kasi si David, gaya nga po ng kasunduan nila ni Jonathan, si King David, marunong siyang tumupad sa pangako. Grabe, no? Bagamat tapos na yung journey nila Saul at Jonathan, si David, ang goal niya, makapagbalik kay Jonathan. Kasi ang pangako niya sa verse 1, ano pong sabi sa verse 1? Sabi rito, hinahanap niya kung meron pa daw members of the families ni King Saul and ni Jonathan para daw makapagbalik naman daw siya ng kabutihan for the sake of Jonathan, hindi kay Saul. Tama po? Kasi nga si Jonathan ay kanyang mahal na kaibigan. At ang sabi dito sa verse 2, meron pa pala. Grabe, no? Sabi po rito sa verse 3, the king then asked him, is anyone still alive from Saul's family? If so, I want to show God's kindness to them. Siba replied, yes, one of Jonathan's son is still alive. Grabe. Isa daw sa anak ni Jonathan, buhay pa. Mas lalong nabuhayan si David nung nalaman niya, hindi lang yung members of the family, pero anak pa ni mismo ni Jonathan ng kanyang, kung may binyag na nung araw, may dedication, kumpare niya to sigurado, no? So, anak niya po mismo ni Jonathan. Alam niyo po ang ginawa ni Haring David, sabi rito, Siba replied, yes, one of Jonathan's son still alive. He is crippled in both feet. So, pag sabi crippled, nalumpo.
from the very beginning, bata pa lamang po si Mephibosheth, siya po yung tinutukoy nating subject this morning. Bata pa lang siya, lumpo na siya. Ang sinabing lumpo, both feet sabi, wala siyang kakayang makalakad. Hindi niya kayang pumunta sa isang lugar, kailangan may magdadala pa sa akin. Sino ba namang hindi po ma-hopeless pagka gano'n yung sitwasyon mo? Tama po? Pagka gano'n ang sitwasyon mo, maraming papasok sa'yo na negative. Tama? Yung feeling mo wala nang pag-asa. At siya po, mas lalo siya kasi alam niya ang kanyang ninuno o ang kanyang lolo at tatay, lalo ang kanyang lolo, ay hindi naging tapat sa Diyos. Alam niya, malinaw sa kanya, siya sanang king, no? Alam niya kasi yan kung hindi lang nagloko yung lolo ko, ako sana hari. Tama po ba? Pag in-imagine mo yun, ikaw sana yung susunod na hari. Nakakadismaya, no? Kasi yung tatay naman niya, matino naman. Pero dun siya nangihinayang. Alam niyo po ang ginawa niya, tinanggap niya yung sitwasyon niya. And for the longer years, kasi po si Mephibosheth, nakapagkaroon na rin siya ng pamilya. Nagkaroon na rin siya ng anak. Pero lumpo siya. Wala sign of hope sa kanyang buhay. Ano po nangyari? Sabi rito, where is he? Na-excite si King. King asked, in Lodebar, Siba told him, at the home of Machir, son of Amiel, verse 5, so David sent for him and brought him from Machir's home. So, ang Lodebar, ito po yung place of town, the ancient Israel, sabi rito, often interpreted to mean no pasture, no word, or suggesting place, desolating, obscurity. Sa madalang salita, walang pag-asa. Wala na nga siyang pag-asa, nandun pa siya sa lugar na walang pag-asa. Buti sa atin may pag-asa, sa tayo man. Yes. So, ibig sabihin po, ang tao, ang kawawang tao, hindi po yung pulubi. Ang pinakakawawang tao, yung walang hope. Talo pa nung pulubi, yung walang hope na tao. Kahit mayaman pa yan. Kasi pulubi, may hope pa yan. Yes, may kumain sa Jollibee. Ibibigay sa akin yung tira niyan. Pero yung walang hope talaga, kahit may kaya pa sa buhay yan, kaya marami nagsusuicide. No? Kasi naubusan na siya ng hope. Pero ang maganda po rito, may plano pa sila sa kanya si Lord. Akala niya, nakakalimutan na siya ng Diyos. Alam niyo po, minsan sa buhay mo, kala mo napag-iwanan ka na, no? Kala mo nakakalimutan ka na ng Diyos, pero sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nakakalimutan ni Lord. Hindi ka nakakalimutan. Kasi from the very beginning, kasama na po tayo sa plano ng Lord. Ang sabi po ng verse 6, his name was Mephibosheth, he was Jonathan's son, and Saul's grandson. When he came to David, he bowed low to the ground in deep respect. David said, greetings, Mephibosheth. And Mephibosheth replied, I am your servant. Alam niyo po, kahit yung mindset niya, naapektuhan. Tama? Yung tingin niya sa sarili, lumpo, galing sa walang pag-asang buhay at walang pag-asang sitwasyon sa buhay. Alam niyo po, sabi rito, tingin niya sa sarili niya, slave, servant na lang. Pero si David po, ang tingin sa kanya, ang tingin po ni David sa kanya, hindi napag-iwanan lang. Ang tingin po sa kanya ni David, siya ay kagalang-galang. Kasi sabi rito, greetings, Mephibosheth. Verse 7, don't be afraid. Sino ba namang tayo naman iharap ka sa Pangulo, di ba? Or sa King. Diba? Siyempre, matinding honor rin, di ba? Pero siya, sabi ni David, don't be afraid. David said, I intend to show you kindness because of my promise to your father. Ano daw po yung ginawa ng mag-BFF? Nagkaroon ng covenant. Nakaka-excite yung kwento. Na-imagine niyo po yung kwento na yung pagkakasundo nila, yung kasunduan nila, hindi sinayang o binali ni David. Kaya po, mahalaga sa isang Kristiyano na meron tayong integrity of the heart. Si David po kasi, meron siyang katangian dalawang bagay. Una, meron siyang integrity of the heart. Pangalawa, meron siyang skillful hands.
So si David, mahusay talaga siya kasi pumatay ba naman ng oso, pumatay ng leon, pumatay ng ng higante. Pero isa yung sa nagustuhan ko po kay David, yung kanyang integrity. Ngayon po bilang Kristiyano, kailangan po natin. Pag sinabi mong mahal mo si Lord, dapat mahal mo talaga si Lord. Hindi yung Lord, sensya na muna. Talo-talo muna, Lord. Ngayon po pag sinabing mahal mo si Lord, dapat heart and soul. Pag mahal mo si Lord, dapat handa mo ipaglaban ng iyong relasyon. Lahat naman po tayo may pinaglalabang relationship, tama. Pero sabi rito, si David, pinaglaban niya yung kanyang relasyon kay Jonathan. Na kahit anong mangyari, hindi ko kakalimutan yung pangako ko sa'yo. Kasi dahil lang kay Jonathan, kaya nakatakas mo si David sa tangkang pagpatay kay David ni King Saul. Si Jonathan ang naging pintuan para maging hari si David. Parang siya yung carpet, no? Dahilan sa carpet na ginawa ni Jonathan, kaya naging hari. Ngayon po, kaya ka magiging success sa buhay kasi merong someone na tumulong sa iyo. Kaya ka naandyan kasi merong tao na ginamit si Lord para makaabot ka sa pagkakataon. At kaya po tayo nandito because bawat isa sa atin ay naging part, kaya po nakaabot ang Christ inyo sa ika-6 months. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, kasama ka sa tagumpay. Amen. Kasama tayo lahat sa tinutukoy na Lord na merong integrity of the heart. Na bale-balentong yung obedience natin kay Lord. Yung pagsunod, tama po ba? Kahit ako, dumaan din po ako sa ganon. Nagkasabit-sabit. Pero malaga, umabot tayo rito. Yes. And we're so excited na hindi lang po dito matatapos yan. Because it will last from decades of decades. Amen? So sabi rito, don't be afraid. David said, I intend to show you kindness because of my promise to your father Jonathan. I will give you, ito ang nakakashock dyan. Sabi po dyan, I will give you all property that once belonged to your grandfather Saul. And you will eat here with me at the king's table. Sino pong nire-register mo pa sa isip mo yan? Yung bang wala ka, www, sino pong nararanasan mo minsan? www. Walang-wala. Bigla kang biglain ni Lord ng ganyan. Yes. Sa'yo na yung yaman ni Saul, balato ko na sa'yo. Kasi dahil sa tatay mo, pangako ko sa kanya. Kaya po naniniwala ko na kaya kang bigyan ni Lord ng instant blessing. Yung bang tinatrabaho ng mundong to isang taon, yung perang tatrabuhin ng tao ng isang taon, kayang ibigay sa'yo na Lord in an instant. Yes. Grabe to Lord ah. Kaya po pala may mga testimony na kasi po sa Christ inyo, yung ginagawa natin, yung celebration po natin ng anniversary na ginawa po sa Mexico, Pampanga. Ang malaking lupa po nun, 3 hectares. May nag-donate doon, kinausap daw siya ni Lord. Ano po binigay niya? 1 million. Madali bang pakawalan yung 1 million? Diba ba, Lord? Ikaw ba yan? Boses mo ba yan, Lord? In Jesus name, lumayas ka. Si Lord pala yan. Ngayon po, naniniwala ko in an instant blessing, basta galing kay Lord. At naniniwala ko yung taong yung lalong binibless lalo niya. Kaya po, tayo po, wag po tayo mainip. Amen? Because pag dumating yung pagkakataon na ibibless ka ni Lord, masasyak ka na lang. Mabibigla ka na lang na hindi ka pala naiwanan ni Lord. Yung akala mo, feeling mo, iniwan ka na ni Lord dito. Kaya po sabi rito, ipinamana kay Mephibosheth yung mismong mga kayamanan ni King Saul na kanyang lolo. At bukod doon, kakain ka kasama sa aking table. At pagka ikaw ay kasama ng hari kumain sa table, ibang usapan yon. Tama po? Yung nga lang makasama ka sa pagkain ng isang kilalang tao. Parang na-overwhelm ka na eh. Yung pa kaya, King of Israel. Ano kayong feeling ni Mephibosheth, no? Lumpo pa, ano? Pambihirang feeling to. Kaya po, bawat isa sa atin, pahalagahan natin yung pakikipagrelasyon natin. Establish mo yung relasyon mo bukod kay Lord sa mga tao. Because si Lord, nagbe-bless siya, ang hirap naman bagsakan ka ni Lord ng pera.
Bagsakan ka, umiiyak ka kay Lord ng bahay, bagsakan ka ni Lord ng semento. 100 sementong nakasako. Lord, wag naman. Kaya po, gagamit siya ng tao to bless you. Excited. Papadaanin lang nila. Dati kasi po ako, pasensya na po sa kwento ko. Kasi pag naglalakad ako dahil sa daan, yung bata pa ako, sana may mapulot akong pera, sana may mapulot akong pera. Naisip ko, ganun. Nakakapulot naman, may 20, may 10. Pero nang buhay Kristiyano na po, nagkaroon pa rin ng ganung prayer. Sana may pera dito. Sana may ganito, ganyan. May po sabi ni Lord, tinawag sa ako ni Lord, mali ang prayer mo. Dapat, Lord, i-bless mo ako. Alam niyo po, yung blessing, hindi na pinadaan ni Lord sa lupa, sa semento, sa singit-singit, sa mga tao na mismo. Amen. Amen? Kaya po, yung mga kalabit, nakakatakot yun eh. Yung masayang kalabit. Alam, pag nakipagkamay ka lang, anak, God bless you. Uy, ay po. Pero alam niyo po, hindi po tayo after doon. Pero, pinapakita lang natin na kapag ang Diyos ang nag-bless, pinapadaan niya sa kanyang mga anak din. Kaya huwag ka magpe-pray na, Lord, sana may nakasabit dito sa puno. Pera. Sana nakasingit doon sa kanal. Yung mga palaro ngayon sa YouTube, sa Facebook, ano? Hindi po. Magtiwala tayo kay Lord. Amen? Ang blessing, papadaanin ni Lord sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Kaya ka po bless para maging blessing ka sa ibang tao. Kaya po, ayun po yung ating context ngayon na si David, biniles lang naman siya ni Lord. At hindi basta-bastang blessing, sobra-sobrang blessing. Yes. Ikaw ba naman, sobra na, hindi ka pa mamimigay? Meron kasing mga sobra na, gusto pa magdagdag. Masyado ng sakim. Yung kayamanan mo po na yan, hindi naman madadala sa next generation. Kaya po, masayang-masaya po ako sa mga nag-invest po sa ating simbahan. Because naniniwala ko, kaya ka nagbibigay sa simbahan. Kasi you are already blessed. Amen? Kaya ka nag-donate ng mga gamit because your life is already a blessing. Amen? Blessed ka na talaga ng Lord. At to whom is give, much is required. Pag nagbigay ka na, dapat mas lalo mo nang itodo pa. Amen? At ang sabi rito, si Jonathan, talagang na-win yung puso ni David. Sa kikipagrelasyon po, hindi po basta magawa mo lang ang isang bagay. Kasi ang tao, matalino po ang tao, no? Alam niya kung seryoso ka sa pakikipagrelasyon o hindi. Alam niya kung nagbigay ka, sincere ka, o dahil may kailangan ka lang sa kanya. May pabor ako rito, kaya bibigyan ko ngayon to. May papakisuyo kasi ako rito. Hindi po. Ang tao matalino. Si Jonathan po, na-win niya talaga si David. Na-win niya yung puso ni David na up to last, even wala na po si Jonathan, hindi niya nakakalimutan ang kanyang pangako. Kaya po, patuloy natin mahalin ng mga tao sapagkat si Lord, ang pagpapala ay i-channel lang ni Lord sa buhay ng mga tao. Amen? Sabi rito, verse 8, Mephibosheth bow respectfully and exclaimed, "Who is your servant that you should show such kindness to a dead dog like me?" Sabi yung mindset niya, no? Sobrang oppressed na ng mind niya, no? Malinaw sa kanya na wala naman na talaga siyang kwentang tao. Alam niyo po, tayo po, before we know Christ, wala naman po talaga tayong value. Feeling mo lang meron. Feeling mo lang may title ka, may posisyon ka, pero hindi po, wala po. Basura lang kasi sa mata ni Lord yan. Pero once you know Jesus, dun ka po nagsimulang magka-value. Sino pong naranasan mo yung nakilala mo si Lord, feeling mo nagkaroon ka ng halaga. Kasi ikaw ba naman, hari ng mga hari, nagpapako para sa'yo. Love na love ka talaga ni Lord. Amen? So, ganun pong pag-ibig na wala si Mephibosheth. Feeling niya nakalimutan siya. Kaya po tingin niya, no? Para lang naman akong patay na aso. At sino ba, hindi niya kiniklaim yung sinabi ni David. Exclaim. Ibig sabihin, ayaw niyang tanggapin. Kasi nga, na-overwhelm siya eh. So, sabi rito, verse 9, then the king summoned Saul's servant Siba and said, "I have given you your master's grandson everything that belonged to Saul and his family." Sabi po rito, verse 10, "You and your sons and servants are to farm the land for him to produce food for your master's household,
But Mephibosheth, your master's grandson, will eat here at my table. Siba had 15 sons and 50 servants. Verse 11, Siba replied, Yes, my lord, the king. Sabi rito, I am your servant and I will do all you have commanded. And from that time on, Mephibosheth ate regularly at David's table like one of the king's own son. In an instant, binago ni Lord ang buhay ni Mephibosheth. Kaya po, ito po magandang ang motivation. Kung ano pong nakikita mo ngayon, tawag dyan permanent. Yes. What you see today is permanent. But what you saw is temporary. Gets niyo po yung grammar? Kung ano daw nakikita mo ngayon, temporary lang. Gaya po nating simbahan, ngayon lang to. Kung tinignan mo yung simbahan, tawag niyan temporary. But what you saw, ibig sabihin yung nakita mo, pinakita sa'yo, yun yung permanent. Amen? Remember Joseph the Dreamer? Nag-stick siya dun sa pangitain ni Lord. Naluluhod ang mga tala. Grabe, yung pala unang movie, no? Luluhod ang mga tala at ang araw ang buwan sasamba sa kanya. At nangyari, mga kapatid, mga magulang, at ang bansang Israel, sumamba sa kanya. So ano po ibig sabihin ng mga bagay na yon? Mag-focus ka dun sa pinakita ng Lord. Kaya po excited ako kasi nga po, itong simbahan natin, ngayon lang itong ganda. Yes. Magkakaroon din tayo ng church na merong kung saan makakatalon ka talaga. Yes. Makakasayaw ka talaga. Amen? But we're so much thankful sa kung anong meron po tayo. So sabi rito, natanggap na ni Mephibosheth yung privilege. And regularly, kasama na siya ni Haring David kumakain sa lamesa. And the background of this story, Mephibosheth was Jonathan Saul, the grandson. He was crippled in both feet. His nurse dropped him during an escape. In 2 Samuel chapter 4 verse 4, he lived in Lodebar, a barren place, no pasture, no hope. Ayun pala yung background nung bakit siya nalumpo. Dahilan daw sa during nung tumatakas sila, nalaglag si Mephibosheth. Kaya nalumpo. Ibig sabihin yung buto ng bata, malambot pa, nabagsak. Kaya po ganun ang nangyari. Kaya po lahat ng nangyayari sa buhay natin, everything works together for good. Hindi po, huwag ka malulungkot kung ganyan sitwasyon mo, may magandang plano sila. Parte ka ng magandang plano ni Lord sa future na paparating. Sino pa excited doon? Kaya pong nabigo ka ngayon, okay lang yan. Ako po, manakwento ko na po ito sa isa nating Christ in Your Family. Sabi ko, ako lang po yung nag-apply sa mga dyan sa, sa Rosario dyan. Sa, Ortigas na po ba yan? Nag-apply po ako dyan. Ako yung natatanggap na nakangiti pag-uwi. Yung bang pauwi ako, nakasakay ako sa jeep, nakangiti ako. Yes, di ako natanggap. Ay ko, hallelujah, di ako natanggap. Kasi naniniwala ako, papunta ako dun sa plano ni Lord. Nako-confirm yung calling ni Lord. And the rest is history. Amen? Kung napasa ako, wala po ako rito. Kung nangyari po ang mga bagay na, kaya po hindi po lahat ng blessing ay nagpapanggap na maganda. Yung iba ay nagpapanggap din na pangit. Para madala ka ni Lord sa kanyang original plan. Pinapa-excited. Kaya po, be thankful sa lahat po ng mga sitwasyon natin sa buhay. This story reminds us that God's grace reaches the forgotten, restore the broken sits them in the place of honor. So, dahilan sa biyaya ni Lord, kaya po naando si Mephibosheth. Kaya po, huwag kang magsasawang maglingkod kay Lord. Huwag kang magsasawang magpatuloy sapagkat, kasi sabi rito, hindi niya kakalimutan yung mga taong nagmamahal sa Kanya. Hindi po niya, sabi rito, lahat daw ng mga sugatan, bubuuin niya ulit. Amen? Nadapa ka ba from the past months, perhaps past week? Meron ka po bang mga broken relationship? Alam po, si Lord po ang bahala mag-ayos na. Pwede ba tayo lahat? At sino pong na-bless sa story ni Mephibosheth? Amen. Na isang tao na wala namang pag-asa, pero dahilan lamang sa habag ng Lord, kaya po nagkapag-asa. Kaya po, this morning, let us bow our heads and let us meditate our lives. Magkaroon po tayo ng reflection na minsan po sa buhay natin, tayo po ay naging kagaya ni Mephibosheth na feeling natin tayo ay unloved,
tayo po ay hindi mahal ng Diyos, hindi po mahal ng mga tao. Tingin natin ang mga opportunities in life, pagdating sa atin, nagsasarado. Yung mga pintuan na dapat blessing ng Lord, hindi bumubukas sa atin. Alam niyo po kaya hindi bumubukas yan. It is God's protection sa ating buhay. And it is God's way para hindi ka mapunta sa direction na ayaw niya. Kaya po, let us be thankful this morning and let's have a reflection na, Lord, salamat po kasi hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami iniiwanan, Panginoon. Lord, mindset lang po namin na iniiwan mo kami. Feeling lang namin, Lord, na walang nangyayari, Panginoon. Pero ang katotohanan po niya, Lord, ni minsan di mo kami iniwanan. Amen. Ni minsan di mo kami pinabayaan. Yes. Ni minsan, Lord, hindi po kami sumala, Panginoon. Hindi po kami nagutom, Panginoon. Lord, it's time to be appreciative, Lord, sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami maging mapagpasalamat. Help us to appreciate, Lord, little things in our lives. Even the failures in life. This is not just a failures, but is your strategy, Lord. Is your perfect plan, Panginoon, para daling kami sa gusto mong pagdahan sa amin. Kaya po, salamat po. Pinagpapasalamat namin ang mga taong nag-reject sa amin, mga lugar na pagkakataon na sumara sa amin. Kaya po kami nandito, Panginoon. We're so much thankful for your divine plan for us, Panginoon. Salamat po ng marami, God. And Lord, kagaya po ni Mephibosheth, huwag namin tignan, Lord, yung sarili namin na walang kwenta, Lord. Huwag po namin tignan ng sarili namin na wala kaming value, Lord. Ordinaryong housewife lang kami, ordinaryong workers lang kami. Hindi po. We are the sons and daughters of Jesus, our Lord, God, the Father, God in heaven. And we are the heirs of His kingdom. Tayo po ay tagapamana ng karya ng Diyos dito sa lupa. Ang mga tagumpay po ay available na po sa atin sapagkat tayo po ay anak ng Diyos. At kagaya po ng table na kinainan ni David, yung table na kinainan ni Mephibosheth, ngayon po wala na po yun. Pero ang maganda po rito, meron pong nag-aantay sa atin na salo-salo sa Kingdom of God na after po natin iwanan ang mundong to, kasama po natin kakain sa table ng ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat ipinangako niya ito, lahat ng mga ligtas ay makakasama niya sa kanyang table at kakain at tatapakan lamang ang mga ulo ng mga dyablo. Ang mga gawa ng kaaway magiging footstool lang para sa mga anak ng Diyos. Kaya po bilang anak ng Diyos, let's renew our mindset right now. Let us change the way we think, how we see the world, how we see situations in our lives. Mas tignan po natin ito ng mas positibo na po. Sapagkat ang Diyos ay may magandang plano sa atin. Kaya po this morning, let us continue to honor God. Pasalamatan mo siya, papurihan mo siya sa buhay mo na ginagawa niya. Ang buhay po natin ay pinoproseso pa niya sa mga oras na to. Hindi pa po tayo perfect. Kaya po marapat na pasalamatan natin dahil meron po tayong perfect God na nag-aayos ng ating buhay. God, salamat po sa umagang to. Salamat po sa iyong kabutihan. Thank you for the story of Mephibosheth, Lord. Lord, na-enlighten po kami, Lord, na ang pangako mo ay totoo, Panginoon. Amen. Na kapag ikaw ay nangako, Lord, generation to generation. Tunay na, Lord, hindi mo pinabayaan, Lord, ang pangako ni David kay Jonathan, Lord. And we witness, Lord, how faithful your servant is, Panginoon. Kaya po, ganun din po kami, Panginoon, maging faithful kami sa covenant namin sa iyo. Lord, kung mahal ka namin, mahal ka namin. Yes, Lord. Paglaban namin ang relasyon namin sa iyo, Lord. Ano mang mangyari, Panginoon, we will establish our relationship to you. We will establish our relationship to your people, O God. And it will last to eternity, Panginoon. Kaya po, we as a Christ in you, Binangonan family,
Alam po namin, malinaw sa amin, ang relasyon po namin dito sa lupa ay maglalasting po dyan sa langit. Kaya po, ang pamilyang Christ in You ay hindi lamang po matatapos sa bilang na to. Lalaki, lalago ang pamilyang ito, Lord, at walang ibang sasambayan kundi Ikaw lamang. Yes. Kaya po sa umagang to, muli awitan natin si Lord. Sino pong naniniwalang nararapat ang Diyos, napasalamatan, papurihan, let us worship God. Yes, God, thank you po, Lord. Nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka, Ama. Nararapat kang dakilain. Nararapat kang papurihan, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa 6 na buwan, Lord, na sinamahan mo kami, iningatan mo kami, Lord. Thank you, We're so Lord. Thank excited for more, Lord. More story of faith and journey to you, God. you. Yes, Lord. Thank you. Yes, God. Let's worship God. Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Thank you, Lord. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Yes, God. Our hearts belong to you. Nararapat ka sa Nararapat ka, Lord. papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, God. We honor you, God. Mataas ka mo, Panginoon, sa buhay ng simbahan ito. Jesus. Kailan ay hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat. Let's worship God. Nararapat ka sa papuri. It's a clear. Lagi at magsama. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Yes, God. You deserve highest praise and honor. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Nararapat ka, Panginoon. Salamat
goodness, His faithfulness to His church. Yes, God, Jesus. Dakila ka. Yes, God. Yes, God. Di kayo nararapat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. You deserve honor. Woo! Hallelujah. Palakpakan mo si Lord. Dakilain natin siya. Hallelujah. Palakpak na galing sa ating mga puso. Palakpak na nagpupuri sa Kanya. Yes, Jesus. Salamat po sa umagang to. Yes, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan. Our hearts are full of joy, Lord. Amen. Nag-uumapaw, Lord, ang pasasalamat namin, Lord. Salamat. And Lord, ito pong kaligayahan na to, it's more to come, Lord. Amen. Lord, gawan mo kami, Lord, ng mga testimonies, Lord, na mag-shine po. Lord, pangalan mo, Lord. Alam namin, Lord, hindi ka pa tapos, Lord. Amen. Nagsisimula ka pa lang Yes. sa buhay ng mga tao, sa simbahan mo, Lord. Masaya po kami, Lord, na it is a humble beginning, Lord. It's so excited, Lord, to celebrate of your presence, Lord. Salamat po. Patuloy, Lord, na gabayan mo kami. Lalo sa panahon, Lord, ng panghihina, Lord. Lord, give us always fire that comes from you, Lord. Sapagkat ang apoy mo, Lord, hindi namamatay, Lord. Hindi natutupok, Lord. Help us to encourage one another, Lord. Magpalakasan kami, Lord, sapagkat, Lord, hindi po palaging malakas ang bawat isa sa amin, Lord. Kaya po, Lord, i-grab namin ang pagkakataon na to, Lord, na Amen. magtulungan kami sa isa't isa. Yes, Lord. Lord, yung simpleng kamusta, Lord, yung simpleng pagtapik lang, Lord, sa aming mga kasama, Lord, malaking bagay na po ito, Panginoon. Kaya po, Lord, salamat po sa pamilyang meron kami. Spiritual family, the Christ in you, binanganan, Lord, is just a Lord, your gift to us, Panginoon. Regalo po ang pagdating ng simbahan na to, Lord. At privilege, Lord, na kami po ay nandito, Lord. We're so excited, Lord, na marami pang kaluluwang lalapit sa iyo, Lord. Malapit pa pong madadala sa iyo ng mga tao, Lord, na mababago ang puso, ang kaisipan, at, Lord, sasambahin nila walang iba, kundi ang nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat po ng marami, Lord. Lord, dinidiligan po namin sa mga oras to, Lord, ang lugar na to ng luha, Lord, ng pasasalamat. Luha, Lord, ng kaligayahan. Because we know, Lord, darating ang time, Lord, our space, Lord, itong church namin will never be the same. Yes. The lives of the people, Lord, doon po kami mas excited sa buhay ng mga tao na nagbabago, Lord. Yung mga relasyon po na naayos, Lord, dito po kami mas excited. Yes, Lord. Bukod sa lugar, Panginoon. Kaya po, Lord, maging katuwang po ang bawat isa sa amin. At sa mga past days, Lord, na nangyari sa buhay namin, salamat po sa mga learnings and teachings at sa mga paparating na linggo pa po, Panginoon, handa na kami, Lord. Harapin na may tapang, na may pananampalataya. Because we know, Lord, you are the God who never leave us, nor forsake us. Salamat po. Minsan pa po, palakpakan natin si Lord. Give Him back all the glory. Honor and praise belongs to you. It's our prayer, the mighty name of Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas at masaya na. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa tabi mo, punas luha. Sino pong masaya ka sa journey natin kay Lord? Yes. Grabe, kagabi po, yun po yung lagi kong sinasabi kay Lord. Lumuhod kasi ako bago mag-start yung worship nun. Nagsisimula pa lang. Ako, kinakabahan ako bukas, Lord, Kasi magsisimula na nga yung first Sunday worship. Kaya kagabi po, lumuhod ako, Lord. 6 months na yun. Lumulod naman ako kay Lord sa pasasalamat. At abangan niyo po yung 1 year natin. Yes. So, excited po ako rin. So, tayo po ngayon ay patuloy na nasa ating pong 6 months mansari. And may gusto lang po ang tawagin. Maganda kasi makarinig tayo ng kwento para makita natin how God really works. Not just si Mephibosheth. Kasi maraming tao, ang tingin nila sa Bible, ano na lang yan, myth na lang, alamat. Si Lord di na nag-exist sa panahon natin ngayon. Ano na yan? Kwento na lang yan. Alam niyo po, kailangan ng mga patunay ni Lord. At kung meron man pong matinding
kwento, walang iba kundi ang buhay mo. Amen? Buhay na binago at patuloy na binabago nila. Pwede ba tawagin ko si Kuya Nico? Ayan, Kuya Nix. Ayan. Sige po. Dito, ayan. Tsaka si Tito Sherwin, yan. May kwento kasi itong dalawang to. Gusto ko pong malaman yung kwento nito. At ako yung nabigla lang din. Dito ko lang nalaman. Classmate pala itong dalawang to. Kayo na nga lang po magkwento. Yan. Sige po. Ayun, good morning po. Ano? Isa sa privilege talaga yung mga ganitong pagkakataon. Yung ma-share mo ba sa mga tao kung ano yung pangit o magandang sitwasyon na nangyari sa buhay mo. 21 years po ako naging drug addict at pusher. Ito po yung asawa ko buhay at siya po yung magpapatunay na talagang impyerno po ang naging buhay namin noong mga panahon na yun. No? Maraming nawala. Hindi lang halos buhay namin na talagang wasak. Dahil 3 times po ako hiniwalay ng asawa ko. 3 times. Naiyak ako. Ito yung tears of joy kasi na-overcome ko na po lahat yung mga nangyari sa buhay namin. No? Talagang sabi nga ng mga asawa ko, nung mga anak ko, nung mga anak ko na hindi sila nagsisisi ngayon na pinagmamalaki nila na kami naging parents sila ngayon. Pero dati alam niyo po na natitikman ko pong murahin ng anak ko sa harap ng maraming tao. Pinapahiya ako dahil nga drug addict ako eh. Na hindi ko iniintindi yung damdamin ng pamilya ko nung panahon na yun. Wala akong pakialam kahit sino ka pa. Kahit yung nanay ko noon, sinasagot ko. Pero nung tinanggap ko si Lord sa buhay ko, year 2017, until now talagang yung prayer hindi nawala. Dahil yun yung way para ma-overcome mo lahat ng mga pagkakamali. Ito yung kinukwento ko po para matuto po tayo sa pagkakamali natin o matuto tayo sa pagkakamali ng iba. Kaya kung meron po kayong kamag-anak na ikwento niyo po ako. O matulungan ko po kayo, lapitan natin sila. Basta, yun ang inspiration, motivation po yan. Para kaya si Nico, ayan, saksi rin yan. Nagka-banding kami sa vision nito, kaya maraming kwento pero konting oras natin. Kaya wala po akong ibang hinangad sa buhay ko kundi yung mabago yung tingin sa akin, lalo yung mga tao, yung mga kamag-anak ko nga eh. Parating pa lang ako, natikman kong pagsarahan ako ng pinto. Bakit? Kasi pagpasok ko may mawawala sa kanila. Totoo yun. Totoo yan si Nico. Kaya sobrang saya nila nung nakikita nila ako na mayroon na palang si Sherwin na pala ganito. Siyempre nagbago yung pananaw nila sa akin na hindi na nila ako iniiwasan. Sobrang sakit po ng mga panahon na yun. Pero buti na lang, alam niyo po, tinoto ko po yung pagkapit sa Panginoon para tuloy-tuloy po yung pagbabago ko. Yun lang po. Salamat. Palakpan ko na si Lord. Please share rin tayo. Si Kuya Nico naman, sige po, kahit short testimony lang. Classmate pala kayo talaga. Oo, sobra. Classmate kami sa droga kasi nung kabataan ko, almost sa kanila ako natin nakatira eh. Ex-girlfriend ko yung niya. Yung pamangkin niya sa Tayuman. At doon ako natuto ng mga bisyo. Hindi naman dapat talaga. Pero huwag mo ikahiya kung anong nakaraan. Yes. Kasi yung magpapaumpisa ng may pagbabago. At nakilala ko ng misis ko sa dito rin. Alam ng mga tao dito na barumbado. Ayaw yan. Masaya ako kasi ang journey ko up down. Yeah. Galing kami ng Caloocan. Bumento ko at 2017 na nakakilala ko sa Panginoon. Yeah. Para sabay pa kami. Pero hindi kami nag-usap. 2017 kasi ako nagtrabaho sa Christian company. And then, sabi nga kahit na nabaptize ako doon sa Christian company 2017, pero hindi pa fully filled yung sarili ko sa Panginoon. Kaya lumalago, papatuloy. Hindi ka susukuan ng Panginoon. Yes. Saka, ikaw yung magiging testimony niya eh, na mababago mo pa ang ibang tao. Yeah. Sarili ko nga, nabago ko eh.
Ba't di pa kayo kaya nyo rin? Amen. Ako, bilang anak ng Diyos at nagpapatuloy, manalig ka lang. Mag-pray ka lang. Na hindi ako buhay ganyan ka. Hindi ako buhay. Tama. Amen. Hindi ka magbabago. Mahal ka ng Panginoon talaga. Yes. Kaya, hanggat may buhay, lumaban lang. Amen. Sabi ko sa miss ko yung pares pa kami ng verse. Ay, saya po, pinagkawan. Ilalakad ka. Pero hindi ka matatamaan. Tatakbo ka man, pero hindi ka mapapagod. Para kang hangila. Napatuloy ka nila. Ayun yung nag-bet sa sarili ko na magpapatuloy ka kahit na bumagsak ka. Hindi lang sa kamalian ng nagpe-pray ka kahit na ikay nasaktan, namatayan. Nagpe-pray ka. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Nung araw na nawala tatay ko eh. Linggo-linggo sabi ko pa, bago umuwi, tatapusin ko ng ang church. Ako tatapusin ko ng pag-save sa Panginoon kasi sa akong Martial, sa dati kong sa Caloocan. Sabi ko, tapusin ko lang pa, hintay mo ako Pero sa tatang ko, tatay ko, dito sa hospital, wala ng buhay. Pero ang alam ko, napag-pray ko siya, napag-pray Yes. na tumanggap na siya. Amen. Kaya sabi ko, hindi ako nahihiya na malubog o may plano ang Panginoon sa'yo. Amen. Thank you po. Pakbo natin si Lord sa buhay ng dalawa po natin kapatid. At si Kuya Nico kasama yung buong family niya, no? Nandiyan. So, ay, grabe, no? Sir, welcome po, yan, may matindi, no? So, ibig sabihin ng buhay natin, masarap ikwento pag napagtagumpayan. Amen. At masarap ikwento pag kasama si Lord sa tagumpay. Kaya po, sa bawat first timer, welcome po kayo. At ang simbahan pong ito, walang ibang ipopromote kundi si Jesus. Amen. Ang tinataas po rito ay ang mga buhay na nababago sa tulong po ng ating Panginoon. And sa bawat isa po sa ating, kay Sherwin, sa lahat po rito, magkakaiba po tayo ng kwento, tama po? Pero silang sigurado, dumadaan tayo lahat ng pagsubok. Amen. At sa pagsubok na po na yan, gaya ng pangako ni Lord, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kaya po sabi mo sa katabi mo, hindi ka iwanan nila. And as a part of our journey sa Lord, meron po tayong handang short clips. And dalangin ko po na mangusap to sa puso natin na ito pong 6 months of journey na panimulan ni Lord sa ating mga buhay. Panoorin po natin to. Oh God, did I hear you? You really
pong habang pinapatugtugin sarap balikan, no? 6 months pa lang yan. Sabi mo, 6 na buwan pa lang yan. What if 1 year? Yes. And decades. Amen? Kaya po, sa mga first-timers natin, masaya po kami na you are part of God's movement dito po sa kanyang simbahan. At kasama na po kayo sa kwento ng Christ in Your Family. Welcome to the Christ in Your Family. Hindi po kayo pumasok sa isang religion. Yes. Kayo po ay pumasok sa isang pakikipagrelasyon kay Lord. Amen. At yung nag-invite sa inyo na mahal niya po kayo. At gusto niyang lumago ka rin sa inyong relasyon kay Lord. Amen? Kaya po masaya po kami na ito pong kwento na ginagawa ng Lord ay magkakasama po tayo. Kaya po, sino po excited sa marami pa? Amen. Because this year is the year of Arise and Build. Matatayo talaga ang itatayo ni Lord. Because walang makakapigil sa kanya. Amen?